Dumiretso sina Agaton at Stella sa House of Lords na makaalis sa La March. I'll talk to my brother first, Countess. Ayoko maramdaman niya na pinipressure siya. Wika ni Agaton na nasa labas sila ng opisina ni Alden. Tumango lang si Stella at pumasok na si Agaton sa opisina ng kapatid. Hi, little brother. A penny for your thoughts? Ani Agaton na mapasukan niyang kapatid na nakatingin lang sa may bintana. Agaton, anong ginagawa mo dito? Napadaan lang? Hindi ka ba naghahanda para pumunta sa project na nag-organize mo? No. People from downtown needs help but they have trust issues. Kaya hindi tayo basta-basta magsasabing, hey, ako ang Dr. Normandy at narito ako para tumulong. Sagot ni Alden. Well, aalis na ako. Ani Agaton. Are you out of your mind? You haven't seen those people react to aristocrats. Hindi makapaniwalang sagot ni Alden. I'll make them trust me. It's simple. Sakaling di lang ako pupunta. And who else? Tanong ni Alden. Me. Ani Stella ang pumasok na rin sa loob. Stella? Sambit ni Alden at tila hindi makapaniwala. Good morning, Doc Alden. Sana hindi mo masamain ang pagsama ko. No, I mean, not at all. Ani Alden halata ang pagkabigla. Well, it's all settled. Ako at si Stella ang pupunta habang ikaw ay maupo dito at manood. Wika ni Agaton. Wait, sasama ako. Downtown is a dangerous place for a lady. Sagot ni Alden. Wala ka bang tiwala na akong kasama niya, little brother? They will hurt me and you. Pero duda ako kung susubukan ka nilang tlapatan ni isang daliri ang countess. Mahal na mahal nga nila si Stella. Wika ni Agaton. Shall we? Ani Stella. After you, my countess. Sagot ni Agaton na pinagbuksan na ng pinto si Stella. Wala na ring nagawa pa si Alden kung hindi ang sumunod na rin sa kapatid. Nasa parking lot na sila kasama ilang mga volunteers at naghahanda para sa pag-alis. I guess today is gonna be that bad. Wika ng isa sa mga volunteer na malamang sasama ang kontesa. I agree. I guess no throwing of rocks and all that crap today. Sagot pa ng isa pang volunteer kaya nagkatawanan ng lahat. Hey, hindi naman sila ganun kasama. Singit ni Stella. As much as we think it that way, but it's not the case, Countess. We have had some injuries going there. But at least today's gonna be different. Ari naman ang isa pang volunteer. Nagtungo ng convoy sa downtown area. Nasa sakyan na palang makikita mo na ang mga tao na may hawak ng mga bote at bato na anumang oras ay handang ihagis. Nang tumigil ang convoy, nagkatinginan ng lahat at tila walang gustong maunang bumaba. I'll go out first. Ani Stella. Hindi napigilan ni Alden ang pag-alala at tinawakan niya ito sa braso. No, Stella. Masyadong delikado. Wika ni Alden na nakahawak sa braso nito. Si Agaton naman pinagmasang mabuti ang kapatid. I am gonna be fine. Ani Stella na inalas ng kamay ni Alden sa bumaba. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nakaamba ng mga bato at bote na hawak ng mga tao roon. Ngunit nang makita ko sinong bumaba ng sasakyan, agad ding binitawan ng mga itong hawak. Ang mga bata ay agad na nagtakbuhan papunta kay Stella at niyakap siya. I told you, hindi siya masasaktan dito. Pero nakikita ko kung gaano ka nag-aalala para sa kanya, little brother. Hindi naman sumasagot si Alden, ngunit bumaba na rin siya ng sasakyan. Okay lang ba ako mga kaibigan ko'y kukuha ng ilang mga larawan? Gusto lang namin ipakita sa lahat ng mga tao mula sa downtown na hindi masasama. Nag-push pa si Doc Alden ng mga proyekto para matulungan ka dahil naniniwala siya sa inyong lahat. At maniwala ka sa akin, hindi siya titigil hanggat hindi niya maayos ang lahat. Wika naman ni Stella na sinang-ayon na naman ng mga tao roon. Doc Alden! Doc Alden! Doc Alden! Ani naman ang mga tao roon. Masayang nagkaroon ng salusalo doon kasama sina Alden, Agaton at Stella. Nagpapahinga sila doon ng tanongin ni Stella si Alden. Kamusta ka, Alden? Okay lang naman ako at masaya ako makita ka maligaya, Stella. Sagot ni Alden. I am. At dahil yun sa'yo. So, how's Sheila? Sa totoo lang, galit siya sa'yo, Stella. But she's one of a kind. Ouch! Pero naiintindihan ko. Sana lang matagalan niya si Aunt Helena. Alam ko medyo hard siya kay Sheila. She is, Mom, stubborn. Para namang maisagot agad si Stella. I guess there's still that awkward silence between us. Pero masaya ako para sa'yo. May nagsasabi sa akin na mahal mo na siya. Maaaring nabigla ka makita ko pero wag ka magkakamaling isipin mo na sa akin pa rin ang puso mo. Mas masaya ako ngayon. Alam ko na nahanap mo ng kaligayahan mo, Alden. Kumakabog pa rin ang puso ko kapag nakikita kita, Stella. Yun ay dahil may pakialam ka pa rin sa akin, Alden. Pero mararamdaman mo kapag tinitingnan mo siya. Honest, Stella. You're right. I will always care for you no matter what. But when I look at Sheila, it's different. I feel warm and loved as well. Dahil mahal ko na rin siya. Sagot ni Alden.
That's what happiness is. Masaya ako natagpuan mo na yun, Alden. Thank you for the day. Hindi mo lang ako tinulungan sa mga tao dito pero naiparealize mo rin na mahal ko siya. Masaya ako nagbalik ka, Stella. Palagi mong pinapadali ang mga bagay para sa akin. Wika ni Alden na niyakap pa si Stella. Without their knowledge, palim na pala silang kinukuha ng litrato ni Agaton. Get your hands off my wife. Malambing na ani Blake. You never changed. Wika ni Alden na natatawa sa inaasal ni Blake. At anong nakakatawa? Tanong ni Blake na hila na si Stella sa kanyang tabi. Ikaw? Sobrang possessive mo pa rin sa kanya kahit sa'yo na siya. Relax, babe. May pakialam pa rin ako sa asawa mo, pero may sarili na akong asawa. At nagpapasalamat lang ako sa asawa mo sa paglinaw nito sa akin. Sagot ni Alden na natatawa pa rin. Masisisi mo ba ako? You gave me one hell of a chase. Wika ni Blake na niyakap ng asawa. Get a room, you two. There are children in here. Ani Alden ay kinahalakak ni Blake. Nagkamay pa ang dalawa na tila mo matagal na magkaibigan bago umalis sa lugar na yon. Si Agaton naman may magkahalong inis at ngiti nang umalis. Naiinis siyang hindi na talaga mahal ni Alden si Stella, pero masaya siya sa nakuhang litrato na maibibigay niya kay Sheila. Bumalik pa ng opisina si Alden dahil marami pa siyang kailangan tapusin, pero si Agaton hindi nagsayang ng oras at pinuntahan kagad si Sheila. Bakit narito ka na naman, Agaton? Tanong ni Sheila. Concern lang ako sa'yo, baka lang gusto mong makita to. As it may be out in the public, wika ni Agaton. Doon ito inabot ang hawak na litrato at agad namang napatakip sa babig sa Sheila. Kitang-kita na Sheila sa larawan kung gaano kahigpit ang pagkakayakap ni Alden kay Stella. Kusa nang tumulong luha ni Sheila habang nanginginig ang kamay niya na may hawak ng larawan. Hindi ito totoo, ani Sheila habang umiiyak. Maaaring magsinungaling ako pero hindi ako pictures. Beauty. Ngayon, sabihin mo sa akin, mahal ka ba talaga ng kapatid ko? O rebound ka lang? Hindi niya ako kayang lokohin, Agaton. Mahal niya ako. Maaaring hindi siya nag-cheat dahil hindi niya kaya. Si Stella mahal naman ni Blake kaya duda ako na gagawin niya. But love, iniisip pa rin ba talagang mahal ka ni Alden? Hindi mo ba nakikita? Mahal na mahal pa rin niya si Stella. Wika ni Agaton. Nagsisinungaling ka. Isa itong kasinungalingan. Naiiyak ng sambit ni Sheila. Suit yourself. Ayoko nang isipin na ibang parang basurang babaeng pinakamamahal ko. Even if that's my brother. Ani Agaton. Leave me alone, Agaton. Leave me alone. Ani Sheila na umiiyak pa rin. Umalis si Agaton na may ngiti sa labi. Ako lang ang kayang magmahal sa'yo, Sheila, at wala nang iba. Patawarin mo ako sa ginawa ko, pero hindi kita kayang isuko, kahit sa kapatid ko pa. Bulong ni Agaton sa kanyang sarili. Samantala, nagkunwaring tunog na si Sheila na makarating si Alden. Ayaw niyang kumpronta nito dahil natatakot siya sa magiging sagot nito. My Sheila, forgive me for always being an ass. Sleep tight, my duchess. Ani Alden na nilikan pa sa Sheila sa noo. Tahimik namang nasasaktan si Sheila kahit anong pikit ng mata ang gawin niya hanggang sa makatulugan na niyang sama ng loob. Kinabukasan, pinapunta ni Agaton si Alden sa palasyo upang asikasoy ng mga huling papeles para sa pagpapatalsik kay Viscount Arturo. Nang makarating si Alden sa palasyo, pinidiretso sa salid ni Agaton dahil nariligo pa lamang daw ito. Agaton, ani naman ni Alden. Just a sec. Look into the papers. It's on my table. Bika ni Agaton na sumagot kahit nasa loob ng banyo. Lumapit naman si Alden sa lamesa at kinuha mga papeles na sinasabi ng kapatid, ngunit may nakaagaw rin ang pansin niya. Isang kwintas na may initials na H and S. Pamilyar kay Alden ng kwintas. Hindi niya lang maalala kung saan ito nakita. Pagkaraang matitigan nito'y binabari niya ni Alden. Binasa ng pinunta niya roon. There you are. Have you seen it? Tanong ni Agaton na nakalabas. Tanong ni Agaton na nakalabas na ng banyo. Yeah, hand me a pen, I'll sign it. And it's a good necklace you have. Ari naman ni Alden. Here? Yeah. Ginawa ko to para sa nag-iisang babaeng mahal ko. Wika ni Agaton. I didn't know that you have that sweet in your bones. Ani Alden na tinatawanan pa ang kapatid. Sabihin na nating worth it siya. Sagot ng binata. Nakuha mo na ba siya? Tanong pa ni Alden. Malapit na. Good luck to you, brother. I'll get going. See you. Sagot naman ni Alden at umalis na. Naupo siya sa may balkonahe si Agaton habang hawak ang kwintas. Damn right, Alden. I love her more than anything in the world. Wika ni Agaton habang nakatitig sa kwintas. Si Sheila naman ay pinasundo ng Reyna para sa isang charity event. Nice to see you again, Lady Sheila. Bati ni Agaton ang dumalo rin sila sa charity event na yon. You as well, Prince Agaton. I am glad that you made it, son. Let's go. Auction is about to start. Wika ni Helena.
At the end of the auction, nakuha ni Agaton ang sapphire heart necklace. Thank you everyone for giving way for me to get the sapphire heart. Ibibigay ko to sa babaeng bumihag sa puso ko. Wish me luck, everyone. Agaton, pwede mo bang ihatid si Sheila sa Normandy Mansion? Late na ako't kailangan ko pa makapagkita sa dad mo sa Versailles. Wika ni Helena sa anak. No problem, Mom. But take care. I love you. Ani pa ni Agaton na humalik pa sa ina. Na makaalis si Helena, sakalang hinarap ni Agaton si Sheila. I guess it's you and me now, beauty. Ihatid mo na ako, Agaton. So soon. Namumutla ka. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? I can take a gab, Agaton. Ani Sheila nalampasan na si Agaton. Not so fast, lady. Get in. Wika ni Agaton na hinarangan ng daraanan ni Sheila, saka ito pinasakay sa kotse. Ngunit hindi agad pinadiretso ni Agaton ang sasakyan sa driver patungong Normandy Mansion. Ibinadiretso niya ito sa isang restaurant. Anong ginagawa natin dito, Agaton? Gusto ko nang umuwi. Nagugutom na ako at sasamahan mo ako. It's an order. Sagot ni Agaton na lumabas na ng sasakyan, kaya walang nagawa sa Sheila kung hindi ang sumunod. Habang kumakain, inilabas ni Agaton ang kwintas na nakuha niya mula sa auction. I want you to have the sapphire heart, Sheila. Hindi ko matatanggap at hindi ko tatanggapin, Agaton. Ouch! Ayaw mo sa akin. Ayaw mo ng pag-ibig ko at ngayon ayaw mo tanggapin ang kwintas na regalo ko? Anong gusto mo? Ang kapatid kong baliw na baliw sa ex-girlfriend niya? That's lame. Ani Agaton. Gusto ko lang umuwi, Agaton. Please, ihatid mo na ako. Wika na siya na nawang oras ay magbe-breakdown na. Sorry, beauty. Hush, come here. Wika ni Agaton na makitang tumutulo ng luha sa mga mata nito, kaya marahan niya itong hinila at niyakap. I love him. I love him, Hunter, and it hurts. Sagot ni Sheila sa pagitan ng pagluha. Nas nasasaktan ako makita kang ganito, Sheila. Matuto kang bumitaw kapag kailangan mo na. Ani Agaton na inaalo sa Sheila at inilapit pa nito mukha niya nang tangkang halikan sa Sheila ngunit umibas to. Lingid sa kalaman ni Sheila may taang kumukuha ng litrato nila ngayon. Iuwi mo na ako, Agaton. Pakiusap. Alright, let's go. Sagot ng binata na inalalayan ng tumayo sa Sheila. Habang nasa opisina naman si Alden, may nagpadala ng picture sa cellphone niya. Litrato ni Sheila na yakap-yakap nang walang iba kundi ang kapatid niya na mukhang hahalikan ng asawa niya. Tila gustong mawala ni Alden sa nakikita. Get the car ready. We're going home. Sigaw ni Alden agad namang sinunod nito. Nakakuyom ang kamo ni Alden at sa ibabaw ng kanyang lamesa. Damn it, Sheila. Wag ngayon. Kung kailan mahal na kita. Nang dumating si Alden sa mansyon, wala si Sheila. Sinundo daw ito ng ina para sa isang charity event. Agad na nagtungo si Alden sa kanilang silid at doon nagpalakad-lakad na hindi mapakali. Hindi man niya plinanoy na hagip ng mata niya ang drawer ni Sheila. Halos masuntok niya ang pader na makitang kwintas na kaparehong-kapareho ng kwintas na nakita niya sa silid ni Agaton. Nangihinang dapaw po si Alden sa gilid ng kama nila habang mahigpit niyang hawak ang kwintas na iyon. H&S, Agaton, Hunter and Sheila. Damn! Kailan pa nila ako niloloko at pinagmumukhang tanga? Sigaw ni Alden. Nang dumating sina Sheila sa manson, ay nabisuhan agad na isang kawaksi si Alden. Nang malamang hagitid ni Agaton ang asawa niya, bumaba agad si Alden. Sheila! Ani Alden na mahalata mo ang kinikimkim na galit. Alden, anong ibig sabihin nito? At bakit mo siya kasama? Tanong ni Alden na madilim ang mukha. Busy si Mom kasi ako naghatid sa kanya dito. Si Agaton ang sumagot. Hindi ikaw ang kinakausap ko, so back off. Asik nito sa kapatid. What the hell is wrong with you? Wika na Sheila. Ikaw ang problema ko, Sheila. What's this really? Tell me, Sheila. Bakit ka may kwintas sa kapareho ng kay Agaton? Tanong nito na ipinakitang hawak na kwintas. Si Sheila tinanamot na sa kinatatuyuan at hindi makapagsalita. Natahimik ka. Then explain this damn pictures. Damn it! Sigaw pa rin ni Alden. Alden, listen. Listen to me, please. Ani Sheila na umiiyak na rin at tila nagsusumamo. Who the hell is H, Sheila? Tell me. Tell me who in the hell he is. Tell me, Sheila. Ani Alden na nagpipigil pa ng galit. Ako, Alden. At huwag mong sigawan si Sheila. Singit ni Agaton. You asshole? Sigaw ni Alden bago inundayan ng suntok si Agaton na ikinatumba nito sa sahig. Alden, stop it! Stop it! Pigal ni Sheila. At sa Panginoong kinakampihan mo, Sheila. What? Biglang ayaw mo maging Duchess ngayon. Gusto mo maging isang prinsesa o isang reyna, ha? Ani Alden. Nagalit na galit pa rin. Lala pa na marinig ang sagot ni Agaton. Mahal ko siya, Alden. Mahal ko na siya bago mo pa man siya minahal.
Ani Agaton na nakasalampak pa rin sa sahig. Damn you! Anong klase kang kapatid ha? Umuwi ka na lang bigla para nakawin ng asawa ko? You are an asshole. Bakit ako magnanakaw ng isang taong akin na simula pa lang? Dagdag pa ni Agaton. Sa narinig muling pinagsasuntok ni Alden ang kapatid na hindi naman lumalaban. I hate you! Sana hindi ka na lang nagbalik. Damn you! Galit na galit pa rin sigaw ni Alden habang sinusuntok ang kapatid. Stop it! Sigaw naman ni Sheila. Tumigil naman si Alden pero maling hinarap ang asawa. Yes, Agaton. He is H. He is my ex. Nagsama kami ng 2 taon bago ako umalis para sa tour. Pero tapos na kami, Alden. Wika ni Sheila na sinubukan pang hawakan si Alden. Ngunit inalis lang agad nito ang kamay ni Sheila. 2 years? Damn it! Does damn history repeats itself? Damn you both! Pinagkatiwalaan kita, Sheila. At ito lang pala makukuha ko? A cheating wife. Wika ni Alden na galit pa rin. Sa narinig, isang sampal ang ginawa ni Sheila kay Alden, sabay ng pagturo ng kanyang luha. Wala na ako maramdaman, Sheila. Manhid na ako sa sampal mo dahil sobrang sakit na dito. Ani Alden na tinuturo ang puso niya. Wala akong ginawang masama, Alden. Mahal kita. Pwede mo nang sabihin sa as kong kapatid. Pero duda ako papayag si mom na maging reyna ka. Puro ng pait na sabi ni Alden. Ikaw lang ang mahal ko, Alden. Wala nang iba. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Wika ni Sheila na nagmamakaawa na sa asawa. Mas mabuti pa rin talaga sa Stella kaysa sa'yo. At least she has the tendency na hindi magsabi ng I love you kung hindi naman talaga. Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Mapait na sabi ni Alden bago tinalikuran si Sheila at lumabas ng bahay. Alden! 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 Tawag ni Sheila hanggang sa napaupo na siya sa sahig. Get up, Sheila. Huwag mong gawin to. Ani Agaton. Get off me. Kailangan ko siyang mahabol. Kailangan masabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kailangan niya ako paniwalaan. Please. Please. Wika ni Sheila sa pagitan ng pag-iyak. Sorry, Sheila. Lahat ng to'y dahil sa akin. Sana maintindihan mong ginagawa ko to dahil sa'yo. Sambit ni Agaton sa kanyang isip habang yakap si Sheila na nakaupo sa sahig. Si Alden naman kinuha isang sasakyan at nagmamadaling umalis nang wala ni isang kasamang bodyguard. Pinaharurot niya ang sasakyan at tila wala ng bukas. Nanalabo ng kanyang mga mata dahil hindi na rin niya mapigilan ang luha. Isang napakaliwanag na ilaw ang nagpabalik sa ulat ni Alden, kasabay ang napakalakas at paulit-ulit na busina sa kanyang harapan. Sabay ng mga nanalabong mata ni Alden dahil sa luha. Malakas na ilaw ang tumama sa mata ni Alden, sabay ng mga nakabibiging busina ang nagpabalik sa katunuan ni Alden. Isang truck ang nasa harapan niya na malapit nang bumangga sa kanya. Mabilis niyang kinabig ang manibela, ngunit dumaplis pa rin siya sa sasakyan niya, ang truck, na naging dahilan para umikot ang sasakyang minamaneho ni Alden. Nakita pa ni Alden ang mga taong agad na naglapitan sa kanyang sasakyan, bago tuloy ang nawalan ng malay. Isinugod si Alden sa pinakamalapit na ospital. Agad namang nasabihan ng mga magulang nito. Agaton, na-aksidente ang kapatid mo. Nasa ospital siya ngayon. Ani Helena, nanininervyos na. Let's go! Wika ni Agaton na agad din kinabahan. Go pick up Sheila, Agaton. Utos naman ni Anton sa anak. Tumango na lang si Agaton saka sumunod sa ama. Damn it, Alden. Hold on. Sambit ni Agaton sa sarili na siya na mismo nagmaneho ay hindi na nag-antay ng driver. Pagdating niya sa Normandy Mansion, agad na hinanap si Sheila. Sheila! Sheila! Lumabas naman to mula sa garden na namumugto ang mga mata dahil sa pag-iyak. Ano na namang ginagawa mo dito, Agaton? Dumating ka ba para sabihin sa mukha ko na tama ka at mali ako? Maanghang na tanong ni Sheila. Come with me. Alden is in the hospital. Ani Agaton na seryoso. Ano? Ano nangyari? Ano nangyari sa kanya? Tanong ni Sheila na biglang nataranta. I don't know. He got into an accident. Let's go. Wika ni Agaton. Nahinilan na si Sheila patungo na sa sasakyan. Oh God, Alden. Please not you, Alden. Sambit ni Sheila na abot-abot ang kabang nadarama habang patungong ospital. Na makarating sa ospital, dali-daling bumaba si Sheila at halos takbuhin ang pinto. Doc Alden Bracamonte, ani Sheila, sa nurse na naroon. He is in the emergency room for your lady. Lakad takbong ginawa ni Sheila para makarating sa ER. Inabutan niya doon ang Hari at Reyna. Your Highness, where is Alden? Where is he? Tanong ni Sheila kay Anton dahil palakad-lakad at hindi naman mapakali si Helena sa isang tabi. Habang naghihintay at upo tayo si Sheila na kinakabahan din. Nang lumabas ang doktor, agad na naglapitan ng lahat. How is he? How is my son? Tarantang tanong na Helena. Where is Alden?
Where's my husband? Tanong ni Sheila. You can relax now, my queen. Lady Sheila, he's fine. Just some fractured bones but nothing major. Pinadala na namin siya sa private suite niya ngayon. Wika ng doktor. Thank you. Wika ni Anton. Pinunta naman nila agad ang private suite kung saan naroon si Alden. Pagpasok na natutulog si Alden. May benda ang kaliwang kamay nito at may gas ang bandang noo. Alden? Lapit agad ni Helena na hinawakan pang kamay nito at napaiyak na. Si Sheila na may natutop ang kamay ng kanyang bibig. Unti-unting nagmulat ang mata si Alden. Masakit ang katawan niya pero mas masakit pa rin ang nararamdaman niya. Naalala naman niya nangyari at gusto niya magwala. Mom, I'm fine. Ani Alden na medyo nanghihina pa. Tinakot mo ko, anak. Akala ko kung ano nang masamang nangyari sa iyo. Ani pa ni Helena na naiiyak pa rin. Si Sheila naman lumapit na rin sa kama ni Alden. Alden, I'm glad you're alright. Really? Are you? Malamig na tugon naman ni Alden. Hindi nakapagsalita ang mga nararoon sa silid sa tinuran ni Alden. What's wrong with you, son? Ani Anton. Wala, Dad. Gusto ko lang magpahinga. That's all. Malamig pa rin sagot ni Alden. Bago pa may makasagot sa kanya ay may kumatok na sa silid. Come in, Countess Stella. Blake? Ani Helena. Nagpunta agad kami dito na marinig namin ang balita. Sagot ni Blake. Thank you for coming. Ani Anton. Alden, anong nararamdaman mo? Kamusta ka? Tanong ni Stella na lumapit na kay Alden. A little bit bruised pero humihinga pa. Sagot ni Alden na bahagyang ngumiti. Good. Now, what the hell were you thinking speeding all by yourself in streets with no bodyguards and all? Tanong ni Stella na tila isang batang pinapagalitan si Alden. Doon na medyo napatawa si Alden. Hindi na ako magtataka kung kapatid ka ni Mom, Stella. Here I am, with my broken bones and there you are. Sinisermonan ako. Wika ni Alden na tatawa pa, pero kita mong lungkot sa mga mata nito. Si Sheila naman nilalaman ng selos sa mga sandaling iyon. Paano siya makakangiti ng ganon kung ang tanging nakuha niya ay ang malamig niyang salita? Because you are an idiot for making people worry. Honest na na kunyaring inirapan pa si Alden. Kontrolin mong asawa mo, Blake. I might take her away from you. Ani Alden na tumatawa, pero sinadya na talagang iparinig yun kay Sheila. In your dreams, Your Highness. Agad namang sabi ni Blake. That wouldn't be a bad idea. Ani pa ni Helena, na ginatungan ng sinabi ng anak. Aunt Helena. Wika ni Blake na tila nagrereklamo. What? Just saying, hindi ko pwedeng pangarapin to kahit na hindi to magkakatotoo? Pa-inosenteng sagot pa nito. Nag-uusap naman sila na tila hindi naroon si Sheila. Hinawakan ni Agaton ang kamay ni Sheila as is asking her to go out. Sa gilid ng mga mata ni Alden, kitang-kita niya kung paano hinawakan ni Agaton ang kamay ni Sheila. Muli na namang nabalot ng galit at sakit ang puso ni Alden. Maybe you wanna do the same, Agaton? Take my wife away. Hindi ka mamasaya na hindi pa ako patay? Malamig namang sabi ni Alden na ikinatigil ng lahat. Nagtitigan na magkapatid at di nila inaasahan na naging tugon nito. I will. Hindi siya ka naman naging saya sa simula pa lang, Alden. Ani Agaton na nakatingin sa mga mata nito. Agaton, stop it, will you? Singal ni Sheila na abot-abot ang kaba. Be my guest. Ayoko ng sinungaling na asawa at kapatid na ahas. Wika ni Alden sa napakalamig na tinig. Ano nangyayari dito? Hindi na nakatiis sa tanong ni Anton. Bakit hindi mo sila tanongin, Dad? Gusto ko na magpahinga. Pagod na ako. Ani Alden na pinikit na ang mga mata. The two of you get out and follow me. Matigas na utos ni Anton kina Sheila at Agaton bago na unang lumabas ang silid. Nilapitan naman ni Stella si Alden at tinawakan ang kamay nito. Rest for now. We'll be back tomorrow then we will talk. Ani naman ni Stella. See you, buddy. Get well. Ani Blake bago inalalay ng asawang lumabas na rin ang silid. Nag-convoy sina Agaton, Sheila, Anton at Elena patungong palasyo. Makikita mo kay Anton ang tinitimping galit. Baliw ka ba? Anong iniisip mo, Agaton? Mahal ko ang asawa ko at hindi ko siya iiwan. Galit na sigaw ni Sheila. Hindi ka niya deserve, Sheila. Nakita mo naman sa kanina. Yan bang lalaking gusto mong mahalin? He is my husband. At sasabihin ko sa hari ang katotohanan si Alden na mahal ko at hindi ikaw. Hindi na nakasagot pa si Agaton dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa ina. Come to the palace tomorrow. Galit na galit ang dad mo at hindi magandang gawin ang pagkaharap ngayon. Mas mabuting siguraduhin mong meron kang magandang sasabihin bukas. Ani Helena, nararamdam mong galit din. Hinatid na lang ni Agaton si Sheila sa mansion, pero siya hindi dumiretso sa palasyo. Nagtungo si Agaton sa Versailles at doon ito uminom mag-isa. Medyo nakakarami na siya na maisip tawagan ng kaibigan.
I guess girls are not the only one who needs someone to talk to. Ani Agaton sa telepono. Where are you, Hunter? Ani Blake. Versailles. Drunk. Wait up there and don't do anything stupid. Ani Blake. Nagpaalam siya sa asawa at pinuntahan na si Agaton. You look like a mess, Hunter. Wika ni Blake na makitang kaibigan. Because I'm a mess. Do tell Sheila. Siya ang babaeng mahal na mahal ko. Holy shit. Sagot ni Blake. Gusto ko siyang bawiin at yun nahilan kung bakit ako nagbalik. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. I can't, pero asawa na siya ng kapatid mo, Agaton. Alam ko, pero ako nauna sa kanya. Tell me, Hunter, does she love him? Ani Blake. She tell me she does, and I hate it. Paano yung itapan ng 2 taon namin ng ganon-ganon lang? Wika ni Agaton. Then back off. She's no longer yours. I can't. Hindi ko kayang hindi mahalin siya. I can't move on. I just can't. At sa'yo pa talaga nang galing? Damn it. Pinaglapan mo rin ang asawa mo kaya huwag mo ako sisermonan. Ani Agaton. Alam mong may epekto na ng alak. Isang suntok ang binigay ni Blake kay Agaton. Ipinaglaban ko siya dahil alam kong ako ang mahal niya. No one else but me. Hindi tayo pareho, Agaton. Tama ka. Ikaw ang nauna sa kanya. Pero hindi na siya sa'yo ngayon. Not anymore. Yan ang malaking pagkakaiba nating dalawa. That's the big difference between us. I can't let her go. I can't. Sagot ni Agaton before he collapsed out of drunkenness. Samantala, pinilabas naman agad si Alden ng ospital dahil wala namang grabe nangyari. Na makarating siya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Sheila. I'm glad you're home, Alden. Really? I don't think so. Ani Alden. Alden, we need to talk. Marcos. Tawag ni Alden dito. Yes, Your Highness? Sabihin mo sa mga maids, alisin ang gamit ng babaeng to sa aking kwarto. Hindi naman nakapagsalita agad sina Sheila at Marcos sa tinuran ni Alden. Now! Sigaw pa ni Alden. Yes, Your Highness? Agad namang sagot ni Marcos. Alden, kausapin mo ko. Asawa mo ako, wag mo naman gawin to. Wika ni Sheila, hiniwakan pa ang braso ni Alden. Alisin mong marami mong kamay sa akin. Malamig na tugon ni Alden at tinignan ito ni Sheila. Tila ba ibang tao na ito? Nakatingin lang si Alden sa mga gamit ni Sheila na inaayos sa mga katulong. Hanggang sa bumagsak ang ilang larawan. Pictures ni Sheila at Agaton. Sa galit na lamukos ni Alden, nahablot ang pinakamalit na lampshade sa lamesita. Ikinagulat ng mga kawaksi. Do not bother fixing those. Just throw them out of my room now. Everyone, get the hell out! Sigaw naman ni Alden. Na makalabas sa mga katulong, alak naman na napagdiskitahan ni Alden. Bakit kailangan maramdaman kong ganito? Ani Alden na sumisigaw sa loob ng kanyang silid. Bakit kailangan maramdaman kong ganito? Tanghali nang lumabas si Alden sa silid para magpunta sa palasyo dahil pinatatawag siya ng ina. Nang bumabasi, nakabisa rin sa Sheila dahil pupunta rin ito ng palasyo. Yun namang dating ni Agaton para sana sunduin sa Sheila. I'll ride with my husband, Agaton. Thank you for dropping by pero hindi ko na kailangan. Wika ni Sheila narinig din ni Alden. No, you should ride with him. Ayoko may maraming babae sa sakyan ko. Ani Alden, na tinirikunan na lang si Sheila pero nakaharang si Agaton sa daan nito palabas. And get the hell out of my way, Agaton. This is one place you're not welcome. Ani Alden. Hindi kanya ng tama pakipag-usap sa Lady Alden. I know, but she is no lady to me. Para sa akin isa siyang malandi at maraming babae. Isang kalapating mababa ang lipad. Wika ni Alden na tinabig na si Agaton at tumiretso palabas. Napaiyak na lang si Sheila sa isang tabi sa mga narinig mula kay Alden. Bakit di mo ako kayang pakinggan? Bakit di mo ako kausapin ng maayos? Hindi na napigil ang sigaw ni Sheila. Tumigil naman si Alden sa paglalakad, ngunit hindi lumingon sa asawa. Mababago ba nito ang katotohanan na ex mo siya? Na itinago mo to sa akin? Oh, silly me. You're present perhaps. Ani Alden mocking her saka dumiretso palabas. Na makarating sa palasyo, seryosong lahat. Talk. Maraing utos ni Anton. Si Sheila ang babaeng minamahal ko. She was my girlfriend back in the States. At bumalik ako para sa kanya dahil mahal ko pa rin siya. Matapang na sagot ni Agaton. Oh my God. Ani naman ni Helena. Oo, si Agaton ang nakaraan ko. Pero si Alden na mahal ko. Ani naman ni Sheila na umiiyak na. Explain this to me, Agaton. Tanong ni Anton. Hawak ang litrato that he is almost kissing Sheila. The picture says what it shows. Ani Agaton. Hindi ka na ba nahiya? Asawa siya ng kapatid mo. Ani Helena. Shame will not get her back and she's the only woman I love. Ani Agaton. Stop it, Agaton. Tapos na tayo. Matagal na tayong tapos. Tigilan mo na to at mahal ko si Alden. Pakiusap, wag mo nang palayain pang sitwasyon. Wika ni Sheila.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Sheila mula kay Helena na nakalapit na pala. Tama nga ako sa'yo. Wala kang dadalhin sa pamilyang to kundi kahiyan at gulo. Getting one of my son is not enough? You are nothing but a disgrace. Ano naman ni Helena? My queen, wala akong ginawang masama. Pakiusap paniwala kayo. Sagot ni Sheila habang umiiyak. Ayaw mo mapahamak ang isa sa mga anak ko dalang totoo? Gusto mong sirain silang dalawa? Ito ang tatandaan mo, Sheila. Hindi kita gagawing duchess o prinsesa. At mas lalong hindi ka magiging reyna. Ang kapal na mukha mong sabihin sa harapan ko na mahal mo si Alden? How dare you? Ano naman ni Helena na punong-puno ng galit. Wala akong gusto sa lahat ng mga nabanggit mo. Si Alden ang gusto ko. Siya lang. Hindi na napigilang sagot ni Sheila. Tama lang pang insulto. Hindi yun siya dapat sisihin kung mahal ko siya. Kilala na namin na isa't isa bago pa niya nakilala si Alden. Hindi niya to kasalanan. Wika ni Agaton. Mas pinipili mo ba siya bago ang pamilya mo, Agaton? Tanong naman ni Anton. Kaya ko mawala kahit ang trono ko para sa kanya, Dad. Natahimik ang lahat at walang makapagsalita sa sinabi ni Agaton. Kung gayon wala kang lugar dito. Binabawi ko na ngayon ang lahat ng iyong mga karapatan sa trono at anumang paghahabol kasama nito. Ako si Anton Bracamonte, na hari at pinuno ng bansa kung kaya't tinatanggal ko ang iyong titulo bilang prinsipe ng France. Maaari kang umalis ayon sa gusto mo at hindi nababalik pa. Ani Anton, na talagang nasasagad ng pasensya. My king, this is our son we're talking about. Have mercy. An naman ni Helena. Ang awa ay binibigay sa mga taong tumatanggap ng kanilang kasalanan at sumusumpang itama ang kanyang mga pagkakamali. At ang mapagmata sa lalaking ito, nabinggo na gawing maging kwalipikado para sa dalawa. No, King Anton, don't do this. Wala kaming relasyon, nagkakamali kayo. Ani Sheila na nakikiusap. I am disappointed in you. I thought you're good for my son, but I was proven wrong. Ani naman ni Anton. Are we done here? Ani naman ni Alden. Alden, pakinggan mo ko. Hindi ko sinabi sa'yo dahil natakot ako. Pero maniwala ka, ikaw ang mahal ko. Please, Alden, listen to me. Don't turn your back on me. Nagmamakaawa ako sa'yo. Dito na nagtatapos ang kontrata natin, Sheila. Thank you for being a substitute wife for Stella. You've done a good job making me feel even more miserable. Sagot ni Alden. What? Ani Sheila. Bingi ka ba? This is where our deal ends. I'll keep my part of the bargain. Ilang shows ang gusto mo dito sa France. Name it at ibibigay ko. Isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Alden. Nagkamali ako naniwala sa'yo na mahal mo rin ako. Akala ko talaga may pakialam ka. Akala ko totoong sinabi mong mahal mo rin ako. I was so wrong for telling you, but does that makes me love you less? No. Dahil mahal kita kahit hindi naman talaga ganun ang nararamdaman mo sa akin. Ani Sheila habang patuloy ang pag-iyak. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Natatakot akong may bumalik sa nakaraan para kunin ulit ang kaligayahan ko. Ayoko masira ulit pero pinili mong itago to sa akin. Thank you for making me broken once more. Wika ni Alden, na punong-puno ng pait ang tinig. Tinalikuran nito si Sheila at umalis sa lugar na yon. Hinabol ito ni Sheila, refusing to let him go. Alden, wait. Huwag mong gawin sa akin to. Isa itong malaking pagkakamali. Nagmamakaawa ako. I love you. Ani pa ni Sheila. Hindi na nakatis pa si Alden at pinalikan niya sa Sheila, pero puro ng galit ang mga mata nito habang mahigpit niyang hawak ang braso ni Sheila. You have the guts to tell that to my face? After what? After kissing him, hugging him, and God knows what else the two of you did. Mas magaling ba siyang humalik kaysa sa akin? Mas magaling ba siya sa kama? Damn you! Ani Alden galit na galit at maras na binitawan ng braso ni Sheila. Sa tingin mo talaga kaya kong gawin sa'yo yon, Alden? I hate you. Ganyan ba ang iniisip mo sa akin? Isang malandi at maduming babae. Well, damn you too. Damn you. Wala akong pakialam kung ang iisipin sa aking ibang tao. Pero ikaw, hindi ko inaasahan ikaw ang unang taong hahatol sa akin ng ganito. Sa tingin ko'y nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Wala akong ginawa kundi tulungan at mahalin ka pero ganito lang pala. Ang tingin mo sa akin, isang babaeng kalad-karin at mababa ang lipad. Hindi ka pa rin nagbabago. You are still the self-centered asshole you are. Wika ni Sheila na ang sama-sama na rin ng loob. Tapos ka na ba, Sheila? Well, pareho tayo nararamdaman. The feeling is mutual. Sagot ni Alden na umalis na ng tuluyan. Na makarating na sasakyan, doon nagwala si Alden. Damn it! Ano bang nagawa ko mali para danasin ko to? Ano? Sigaw pa nito sa loob ng sasakyan. Samantala, sa palasyo naman tinangka pa ring habulin ni Sheila si Alden, ngunit sa ginawa niya siya naman ang dalas sa hagdan. Ang malakas sa sigaw na lang ni Agaton, ang huli niyang narinig bago dumilim ang lahat. Alden! Alden! Alden!
Ani Sheila bago tuluyang pumikit ang mga mata niya. Hold on, Sheila. Oh God, hold on. Ani Agaton na binuhat na si Sheila para madala sa ospital. Dahil sa mga ginawa ni Agaton, ito na kaya ang simula ng pagkasira ng relasyon bilang mag-asawa ni Alden at Sheila? Ano ang gagawin ni Alden kapag nalaman niyang naaksidente si Sheila? Ano ang malalaman nila sa doktor? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.